So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. So currently po ang ina-allege is meron daw siyang stage 4 colon cancer. Okay, and then i-clarify ko lang din po, hindi ko sinasabing may ganun talagang sakit si PBBM, kundi yun lang yung ina-allege against him. Ang aking panawagan sa aking kaibigan, si Ombudsman Remulla, sana ito na rin yung panahon na gamitin nila yung mga testimonya ni Sergeant Gutesa. Gagamitin nila yung testimonya ng 18 Marines. Ibang issue naman dahil alam ko narinig po ninyo bago tayo umere sa ating panayam ang mga naging soundbite natin kay kaibigan po ninyo, Ombudsman, former Congressman Boying Remulla. Una, maghahain raw ng kaso against kay former Speaker Martin Romualdez. Anong tingin mo dyan, Kong? Nakasama niyo rin po ang dating speaker nung kayo po ay naging kongresista. Alam mo, MJ, tama, nakasama ko si Ombudsman Boying Remulla. And ako, nung makita ko yan, tinitingnan ko at binabasa ko, ano ba talaga yung mga magiging hakbang. Hindi ko masabi kasi dahil ang binanggit ay plunder. Pero ang aking panawagan sa aking kaibigan, si Ombudsman Remulla, sana ito na rin yung panahon na gamitin nila yung mga testimonya ni Sergeant Gutesa. Gagamitin nila yung testimonya ng 18 Marines. Kasi ito yung magdudugtong nung binabanggit nila na plunder eh. Kung ang tingin natin ay budget lamang yung pagdudugtungan nito, kasama si Senator Chis Escudero kasi siya yung Senate President at si Speaker Martin Romualdez, hindi ko pa alam. Kasi parang kung ito'y dugtong lamang doon sa nangyaring budgeting at naging conspiracy na doon sa plunder, hindi ko masabi. Pag nakita ko na yung mismong kasong i-file nila, yan, makapagbigay ako ng opinion. Pero ang aking panawagan sa kanya, kay Ombudsman Remulla, narinig naman niya si Sergeant Gutesa. Malinaw yung sinabi, nagdi-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez. Malinaw yung binanggit na mga maleta, dinadala dun sa kanyang bahay at pagkatapos ay i-deliver sa mga bahay ni Speaker Martin Romualdez. Meron siyang ledger, si Saldico, tungkol dito na maaaring gamitin bilang ebidensya at mapatunayan na talagang aktual. Kasi hindi naman itong kanilang Sergeant Gutesa at itong sa 18 Marines, hindi hearsay ito. Hindi to kwento. Aktual na nakita ng mga tao nag-deliver sila ng pera at kung idudugtong mo to doon sa ebidensyang pinangahawakan ni Saldico, malinaw. Napakalinaw. At kung ito'y idudugtong na din natin doon sa mga binanggit ni Saldico, doon sa budget at kung paano yung pag-aayos sa mga flood control, napakalinaw na talagang mabubuo nila yung kaso ng plunder. Mabubuo nila yung kaso ng delivery. Pagdating kay Senator Chis Escudero, hindi ko rin masabi yan kasi ang nagsabi naman nag-deliver ay si Undersecretary Bernardo. So ibang level sa akin yan. Hindi ko alam masyado kung ano talaga yung pinangahawakan ni Undersecretary Bernardo at kung ano ebidensyang hawak niya. Pero tama rin naman yon dahil parang may personal knowledge siya. O hindi parang meron talaga. Nasabi niya may pinag-delivery ng tao. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FBR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Eh bakit hindi tayo labasan ng video?
Oo, na Diba? real time. Oo, na diba? humahawak siya ng dyaryo. Oo. Yun Kagaya nga sa eh. Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Okay, so good day, my fellow taong bayan, mga Kasimor. Ngayon po pag-usapan natin yung mainit na discussion tungkol po sa health ni PBBM. So currently po, ang ina-allege is meron daw siyang stage 4 colon cancer. Okay, and then i-clarify ko lang din po, hindi ko sinasabing may ganun talagang sakit si PBBM. Kung hindi, yun lang yung ina-allege against him. Okay, so for today po, explain ko sa inyo kung ano ba yung constitutional duty ng ating president, assuming meron talaga siyang malubhang sakit, and then kung ano yung mga possible legal implications or consequences kung may ganong sakit nga talaga yung presidente. And aside from that po, mag-discuss lang din ako ng mga clarifications kasi medyo nagkakagulo na po talaga yung mga netizens or yung public. So in simple terms, tingnan natin kung fake news or totoo ba yung allegation na may stage 4 cancer si PBBM based on all the media report po na na-research ko as of today, April 7, 2026. Okay, so yan po yung magiging video natin for today. Okay, so unahin po muna natin yung sa tingin kong rason kung bakit medyo naging mainit or nag-viral po itong topic na to. And that is most likely because of this post ni Attorney Rowena Guanzon kung saan sinabi po niya, nangangamoy St. Peter bago ma-impeach si Inday ah. Kaya pala madali. At kita nyo naman po dito, this has 55,000 reactions, 2,500 shares, and 8,000 comments. And after this po kasi, may mga follow-up comments pa po si Attorney Guanzon. So this one po, yung next, April 5 naman. April 4 po, yung last na statement niya. So sabi niya, konting stress at droga pa. Saint Luke's to St. Peter ka talaga. And then ito po, April 5, 11 p.m. naman. Throwback picture ang nilabas. Nasaan ang vlog sa Easter Sunday. So this is most likely referring po dun sa post ng social media account si PBBM kung saan nag-post po sila ng Easter Sunday photo with PBBM's family. So according to Attorney Guanzon, ay throwback daw yung picture na yon. And then this one po, may ganito ring post si Attorney Guanzon, never forget, April 5, 11:38 p.m. So yung point niya po sa post na to ay dinidiscuss niya yung ginawa ni President Marcos Sr. nung meron na ding malubhang sakit back then si President Ferdinand Marcos. And this is in relation dun sa systemic lupus erythematosus na sakit po ni former President Marcos Sr. nga. So basically, yung point lang dito ni Attorney Guanzon ay ginawa po ni Marcos Sr. yung pag-conceal, edi most likely daw po si PBBM ay nagko-conceal daw. So yun po yung mga allegations dito ni Attorney Guanzon. So please take note po na these are all allegations and personal opinions ni Attorney Guanzon. I am not sharing this to prove na factual nga na may ganong nangyari. Kinaklarify ko lang po kung bakit ba to naging viral talaga kasi dito ko po una nakita to actually kay Attorney Guanzon. Tapos biglang nanganak na nga yung issue. So ito again 11:43 PM, April 5 pa rin, parehong magnanakaw, parehong nagtago ng sakit, balik paway ka talaga niyan dong. Kung di pa tayo magtanda nito, wait nyo si Cherise, so on and so forth. So yung pinaka-point nga lang po talaga niya ay nagtatago daw si PBBM ng sakit tulad nung ginawa ni Marcos Sr. And then yesterday naman po, nung April 6 yung nangyari, sumagot naman po si Yusek Claire Castro at ang sabi lang po niya, ang dami pong fake news, maayos po siya, referring to President Bongbong Marcos. Okay, so yan lang naman po yung pinaka-facts talaga ng discussion natin. Ngayon po, pag-usapan na natin yung mga legal implications sa ganitong situation. More on sa rules on succession po yung pag-usapan natin at kung ano ba yung rason kung bakit mainit talaga to sa taong bayan itong topic na to. So una po muna natin i-discuss kung bakit very controversial at very divisive na issue or na topic tong health po ni President Bongbong Marcos at present. Okay, and the reason po is very simple and straightforward lang naman, and that is because number one, wala na pong unit team, di ba? Alam naman po nating lahat yun. Currently po kasi magkaibang partido na or magkaaway na po si VP Sara Duterte at si PBBM. So dahil po doon, talagang magbabanggaan po yung dalawang political forces na yun. Di ba? Kasi before, alam natin, united sila, unit team nga yung partido na ginamit nila when they ran for president and vice president. So alam naman po natin na when they were united, the Marcos and the Duterte group, malakas po talaga sila na political force. So makita po natin dito in the 2022 presidential election, si Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, he accumulated 31 million votes. Yung second, 15 million votes. Kalahati lang po sa number of votes ni President Bongbong. And then si VP Sara, 32 million votes. And then yung number 2, si Senator Francis Pangilinan or Kiko Pangilinan only acquired 9 million votes. So more or less around close to 30% of the total votes na nakuha po ni VP Sara Duterte.
Duterte. So, yung point ko lang po dito, kung makita po ninyo, sobrang lakas nga ng political force nila when they were united. So, nung nag-separate po yan sila ngayon, yung dalawang political forces nga po na yun ay talagang nagbabanggaan na currently.